Gabriel kay Maria at meron itong sinabi. May dalawang shocking revelation na sinabi ang Anghel Gabriel kay Maria. Una, na siya ang napili ng Diyos na maging ina ng anak ng Diyos na magkakatawang tao sa kanyang sinapupunan at hindi ito kagawa ng lalaki kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang ikalawang mensahe, sabi nga ng anghel, kita mo ang iyong pinsang si Elizabeth, baog at matanda na, subalit siya'y limang buwanang nagdadalang tao. No? So yun ang dalawang shocking revelation ng Anghel Gabriel kay Maria. At pagkatapos nga ng lumisa ng anghel, si Maria ay nagpasyang maglakbay. Nilisan niya ang Nazaret patungo sa bayan ni Elizabeth sa Inkerin. Magandang malaman natin kung gaano ito kalayo. No? Ito ay 140 kilometers away. Kaya ba nating maglakbay ng ganong kalayo? Marami sa atin, kanto-kanto lang nagtatricycle pa, di ba? Mga tamad maglakad. Tamad-tamasikatan ng araw. Subalit si Maria, ang kanyang nilakbay ay bulubundukin. Napakainit pag-araw, napakalamig naman sa gabi. At hindi mo nga tiyak kung sinong makaka-enkwentro mo sa daan. No? So ganun ang laking sakripisyo na ginawa ni Maria para kay Elizabeth. Sa mga nang pangyayari sa ating ebanghelyo, we can learn three things about Mary. Tatlong katangian. Una, she is a woman of strong faith. No? Malakas na pananampalataya. Na kahit na siya ay may mga plano na sa kanyang buhay, nang marinig niya sa Anghel Gabriel kung anong plano ng Diyos sa kanya, kahit hindi niya ito naunawaan, isinuko niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sagot, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang sinabi. Ikalawang katangian ni Maria, she is a woman, a very brave and strong woman. Alam nyo, ayon sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, Mary was about 14 to 16 years old during that time. No? Napakabata pa. Pero nagpapakita na ng tapang, no, ng lakas ng loob na iwanan ang Nazaret at maglakbay ng napakalayo, 140 kilometers away. Wala pa namang mga motorized vehicle noon, kaya for sure it was by foot. No? Naglakad si Maria doon patungo sa kay Elizabeth. Matapang at malakas na babae. Pangatlong katangian ni Maria, she is a woman of love and compassion. Hindi man humihingi ng suporta si Elizabeth, ay sapat na kay Mariang maramdaman na kailangan ni Elizabeth ng karamay. Kailangan ng dadamay. Dahil ito ay matanda na at first time lamang na manganganak. Kaya isang malaking sakripisyo ang ginawa ni Maria. Naglakbay siya ng 140 kilometers upang makarating lamang kay Elizabeth. So ganung kalaking sakripisyo, talagang naipakita dito ni Maria ang kanyang love and compassion for Elizabeth. At yun nga, nung makarating siya sa bahay ni Elizabeth, binati lamang niya si Elizabeth, may naramdamang kakaiba si Elizabeth. Napuspos ng Espiritu Santo, maging ang kanyang anak ay naggagalaw sa kanyang sinapupunan. Kaya siya ay napabulalas at ang kanyang sabi, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang nasa iyong sinapupunan. Ang mga salitang iyon ni Elizabeth ang nagpatotoo sa sinabi ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ay maglilihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa oras na yon,
Nang siya ay nasa bahay ni Elizabeth, nasa kanyang sinapupunan na rin ang anak ng Diyos. At yan ay naramdaman ni Elizabeth. No? So mga kapatid, magandang, it's good to be reminded na tayo bilang mga Kristiyano, lagi nating tatandaan, we have the Holy Spirit in us. Tinanggap natin ang banal na Espiritu nang tayo binyagan. At mula noon, ang ating mga katawan ang naging templo ng Holy Spirit. Hindi na ito binababuwiin ng Diyos, ito'y pinagkaloob na sa atin. At dahil nga sa binyag, ang ating katawan ay naging banal. At hindi pa yon, di ba? Tuwing tayo dumadalo ng misa, tumatanggap tayo ng komunyon. Nasa atin si Kristo at ang ating katawan ay nagiging walking tabernacle, buhay na tabernakulo dahil sumasa atin si Kristo. Sumasa atin si Kristo, sumasa atin ang Banal na Espiritu. Ang tanong, nararamdaman ba ito sa atin? No? Nakikita ba ito ng iba sa atin? So yun ang magandang tanong, no? May nagsabi na ba sa atin, alam mo, because dahil sa iyong kabutihang loob, naramdaman ko ang presensya ng Diyos, no? Kung kapag may nagsabi na sa atin ng ganon, abay, pwede na tayong mamatay. Papasok na tayo sa langit, no? Ibig sabihin, nagampanan natin ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Sapagkat ang ating misyon, kaya nga tayo tinawag ng mga Kristiyano, ay ang ipakilala, iparamdam na sumasa atin ng Diyos, that God is with us, no? Na si Kristo ay sumasa atin, yun ang ating misyon. At siguro, doon tayo nagkukulang. Okay? So, doon tayo nagkukulang. Alam niyo, sa isang napakagandang ginawa ni Maria, may isang salita na descriptive of her gesture. Walang iba yung salitang yun, kundi malasakit. Alam niyo, yun ang isang salitang Tagalog na napakaganda, malasakit. Because it captures the whole generosity of Mary for Elizabeth. Nagmalasakit. Ang malasakit ay salitang very active, no? You cannot express malasakit in words only. Otherwise, it has no meaning. Malasakit can only be expressed through concrete action. Nagmamalasakit, may ginagawa ka. Hindi nga pwedeng sabihin nagmamalasakit ka pero wala kang ginagawa. Nagmamalasakit ka, may ginagawa ka. At ang malasakit, gaya ng ginawa ni Maria, ito ay voluntary. It was not solicited. No, Elizabeth did not ask her to be with her. It was voluntary, the decision of Mary to travel 140 kilometers just to be with Mary was pure voluntary, out of love. No? Ganun ang malasakit. Ibinibigay mo ng kusa dahil sa iyong sensitivity to the needs. Sensitivity sa pinagdadaanan ng tao, kaya gusto mo siyang damayan. At itong imaheng ito ni Maria, ito rin ang hinahanap ng tao na maging imahe ng ating simbahan. Isang ina na may malasakit sa pangangailangan ng kanyang mga anak. At yan ang kahulugan ng Pasko, di ba? Ngayong Pasko, maraming mga palitan ng regalo. Huwag nating kakalimutan, ang regalo ay tayo. Yung binibili nating regalo ay expression lamang dapat ng nagbibigay. We are the true present. Yung regalo na binibili natin ay expression lamang na yan. Kaya nga alam nyo, ang exchange gifts dapat hindi pinag-uusapan ang presyo. Kasi kapag presyo na pinag-uusapan, parang nawawala ng espiritu ng gift giving. It should be voluntary. It should be the expression of the giver. No? Hindi yun sa amount, hindi yun sa halaga, kundi it's your expression. Yun ay expression ng nagbigay, expression of your love. Because you are the present. The gift is just your expression. No? At
Sa panahong ito din yung panahon na tayo ay nakakaalalang tumulong at dumamay sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Kaya nga sa December 28, meron tayong pamaskong handog. Kaso ang problema, napakatumal ng mga alay. Marami kaming inimbitang mga grupo na mag-alay sa misa, kakaunti ang tumugon. Kakaunti. Hindi namin inaasahan na ganong katumal ang pagdating ng mga alay. Kaya may ilang araw pa naman ang ating simbang gabi, nasa kalagitnaan pa lang tayo. May ilang araw pa. Kaya kami ay kumakatok sa inyo, no? Na let us be a present to the people in need, no? Maging regalo tayo sa mga taong mas higit na nangangailangan at higit na kapuspalad sa atin. Hindi man sila humihingi, diba sabi ko, malasakit ay voluntary. It comes from your sensitivity to the needs of people who are in need, to the needs of people who are helpless. Okay, so maaari po tayo mag-alay ng mga pwedeng kainin, no? Mga Noche Buena package, bigas, mga canned goods. Yan ang ating ialay para sa mga kapatid nating nangangailangan. Pwedeng idirekta nyo na lamang sa sacristy kung ayaw ninyong nagpuprosesyon pa kayo, no? Pwede namang idirekta na lamang. So sa ganung paraan, na ipapakita natin ang imahe ng simbahan. After all, we are all the members of the church. Bahagi tayo ng simbahan. At naipapakita natin sa mga nangangailangan na ang simbahan, tulad ni Maria, ay isang ina na may malasakit. Ramdam ang pangangailangan at pinagdadaanan ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo sa ating Ama.